Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Para sa ating unang balita, upang mabigyang leksyon ang mga hindi pa rin sumusunod sa batas trapiko, nagkasa ng operasyon ang PNP o nagkasa ng simultaneous station lockdown inspection ang pamunuan ng PNP Highway Patrol Group sa 4 na police station sa Region 1. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolman Mark Roland Feliciano. Ikinasa ng Highway Patrol Group ang simultaneous station lockdown inspection sa 4 na istasyon sa Region 1, kabilang dito ang Santa Barbara Police Station sa Barangay Poblacion, Santa Barbara, Pangasinan, Aguilar Municipal Police Station sa Barangay Poblacion, Aguilar, Pangasinan, Santiago Municipal Police Station sa Santiago, Ilocos Sur at San Nicolas Municipal Police Station sa Barangay San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte nitong nakarang araw. Ang nasabing simultaneous station lockdown inspection na may kaugnayan sa internal cleansing program ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas sa mahigpitang pagbabawal na paggamit ng mga kapulisan sa mga stolen, recovered o impounded na sasakyan o tinatawag na evidence vehicle. Ang station lockdown or camp lockdown ay isinasagawa ng mga kapulisan na pinangungunahan ng Highway Patrol Group sa mga police station or kampo upang suriin o inspeksyonin ang mga sasakyan o motorsiklong gamit ng ating mga kapulisan. Kung ito ba ay rehistrado at kompleto ang dokumento. Sa ilalim ng pagsusuring ito, tinitiyak na ang bawat sasakyan o motorsiklong gamit ng kapulisan ay mayroong mga kinakailangan dokumento tulad ng driver's license, ORCR at mga kinakailangang permits. Layunin din ng operasyong ito ang pagsusumikap ng pambansang pulisya na masawata ang mga iligal na gawain sa hanay ng kapulisan at bilang mga tagapagpatupad ng batas ay nararapat lamang na ang kapulisan ay maging simula ng kaayusan at maging magandang ehemplo sa ating mamamayan. Gayunpaman ay wala namang naakto ang gumagamit ng mga impounded, recovered o evidence vehicles sa nasabing operasyon. Asahan nyo na patuloy na mas pag-iigtingin ng Highway Patrol Group ang mga ganitong operasyon para sa ligtas, patas at maayos na serbisyo. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na kasama nyo sa serbisyong nagkakaisa. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan na kakampi nyo sa kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Feliciano. Isang lalaki ang nasa kote ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group Manila Police District Anti-Cybercrime Team.
ng kanilang agad na inaksyonan ang reklamo ng pangingikil at pamba-blackmail ng suspect sa biktima nito at nagsagawa ng entrapment operation sa Tondo, Manila. Patrolwoman Mary Grace Artezuela sa report. Duguan ang isang 28 anyos na lalaki ng masakote ng mga tauhan ng Manila District Anti-Cybercrime Team sa Tondo, Manila nitong 3 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Nagtangka umanong tumakas ang suspect matapos tanggapin ang mark money mula sa mga tauhan ng MDAC nang napagtanto ang isinagawang operasyon na nagsanhi ng sugat sa kanyang kanang paa. Ayon sa report, inireklamo ng isang lalaking biktima ang suspect na nakilala niya online dahil umano sa pamba-blackmail at pangingikil nito ng pera gamit ang mga malalaswang larawan at video na palihim niyang kinuha nang sila'y magkita. Nagbanta umano ang suspect na ikakalat sa Facebook ang mga nasabing larawan ng biktima kapag hindi binigay ang hinihinging 2,500 piso. Agad na dinala sa ospital ang suspect na nahaharap ngayon sa kasong robbery with intimidation na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artezuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artezuela. Bilang pagsuporta sa karapatan ng kababaihan, nakilahok ang mga kalalakihan ng Special Action Force o PNP-SAF sa isinagawang Men Opposed to Violence Against Women Everywhere o MOVE seminar. Narito ang report ni Patrolman Jola Vergara. PNP-SAF nagpa-seminar patungkol sa Men Opposed to Violence Against Women Everywhere o MOVE na kung saan ang kalahok lamang ay ang mga kalalakihan na SAF personnel mula sa co-located battalions at virtually naman ang attendee mula sa iba't ibang line battalion na ginanap sa New SAF Building, Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City. Ito ay naglalayong hikayatin ang kabuuang paglahok ng mga kalalakihan sa paglaban sa violence against women. Ang paseminar na ito ay pinangunahan ng mga respetadong resource speaker tulad ni Commissioner Ameline R. Madale Limbona ng Philippine Commission on Women, Pastor Noel Pascual, SAF Life Coach at Police Executive Master Sergeant Leo D. Aguila, MOVE Assistant Secretary. Layunin ng aktibidad na ito ay ang magbigay liwanag sa mga masasamang epekto ng violence against women at binigyan din dito ang agarang pangailangan para sa sama-samang pagkilos upang ang napapanahong issue patungkol rito ay tuluyan ng matuldukan. Ang MOVE ay isang organisasyon kung saan aktibong nakatuon sa kontribusyon ng kalalakihan upang wakasan ang violence against women. Ang mga miyembro ng MOVE ay mga kalalakihan mula sa iba't ibang organisasyon kabilang ang gobyerno, pribadong sektor, akademya at mga non-government organization. Naging makabuluhan ang naganap na seminar dahil mas naliwanagan at mas lumalim ang kaalaman ng ating mga kalalakihang SAF troopers pagdating sa pangangalaga at pagbibigay importansya sa iyong relasyon at sa nararamdaman ng kanilang mahal sa buhay. Ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Jolo Vergara, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Vergara. Kakaibang kaalaman naman ang hatid ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group o HPG para sa mga mag-aaral ng Taguntong Elementary School sa Barangay Taguntong Mercedes, Camarines Norte dahil sa kanilang pagbabahagi ng Basic Road Safety Education. Yan ang balitang hatid ni Police Master Sergeant Ivy Taganas. Isang maayos na pangangatawan at kaalaman pangkaisipan patungkol sa disiplina sa kalsada at kaalaman sa batas trapiko. Yan ang hangarin ng Highway Patrol Group Camarines Norte sa bawat batang estudyante ng Taguntong Elementary School. Dahil sa kaliwat ka ng aksidente at sa patuloy na paglaki ng bilang ng mga nadidisgrasya sa mga kakalsadahan sa nasabing lugar. Ang Highway Patrol Group ay patuloy din sa pagbabantay at pagbibigay ng mga paalala sa mga motorista, lalong-lalo na sa mga kabataang siyang madalas
madalas na nagiging biktima sa kakalsadahan. Kaya isang lecture na patungkol sa road safety at iba pang batas trapiko ang isinagawa ng Highway Patrol Group nitong nakarang araw. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng mga estudyante ng iba't ibang baitang at ng kanilang mga guro na humigit kumulang sa 250 partisipante na mula sa Barangay Taguntong Elementary School. Tunay na di natin maiiwasan ang mga di magagandang mangyayari sa kakalsadahan. Ngunit maaari din maiwasan kung tayo may sapat na kaalaman. Sabi nga, knowledge is power. Disiplina at kaalaman, yan ang susi tungo sa maayos at payapang kakalsadahan. Bilang guardians of the highways, ang Highway Patrol Group ay patuloy na tutulong at magbibigay ng serbisyo sa bawat isa. Kami, ang Highway Patrol Group, kakampi nyo at kasama nyo tungo sa pagkakaroon ng ligtas na kakalsadahan para sa matiwasay at maayos na pamayanan. Kami, ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada, kasama nyo sa serbisyong nagkakaisa. At para sa iba pang balitang dala ng serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming direktor na si Police Brigadier General Alan Molintas Nazaro. Ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Ivy Taganas para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Master Sergeant Taganas. Labis din ang tuwa ng 75 estudyante ng Naswakhagan Bungabong Elementary School nang namahagi ng bagong school uniform ang mga tauhan ng PNP Special Action Force sa Oriental Mindoro. Ang magandang balita mula kay Patrolman Bruce John Dakil. Mababakas sa mukha ng 75 estudyante ng Naswakhagan Bungabong Elementary School ang kasiyahan matapos na matanggap ng mga kabataang ito ang kanilang mga bagong uniforme. Labis ang kasiyahan ng mga magulang at lubos ang kanilang pagpapasalamat sa isinagawang community outreach program sa Liguma Extension, Barangay Lisap, Bungabong, Oriental Mindoro, na handog ng 105th Special Action Company, 10th Special Action Battalion ng PNP SAF, katuwang ang Akayin Group ng Seymour Philippine Army. Ayon sa mga residente, ngayon lamang nagkaroon ng uniforme ang kanilang mga anak dahil sa kakapusan sa buhay. Salamat sa mga kapusan, sa SAF, at sa lahat ng mga tulong ngayon dinalagay sa aming sityo. Para sa mga nais tumulong at magbigay ng school supplies at iba pang gamit sa paaralan, maaari kayong tumawag at makipag-ugnayan sa aming unit na may hotline number na matatagpuan sa inyong mga screen. At mula sa tahanan ng inyong tagaligtas na inyong maasahan anumang oras, ako ang inyong PNN correspondent Patrolman Bruce John Dakil, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Dakil. Dumako naman tayo sa Central Luzon. Hindi pa man Pasko ay umuulan na ng mga biyaya. Katulad na lang ng 500 loaf bread na naipamahagi ng Mabalacat City PNP sa unang linggo ng Nobyembre para sa mga residente ng Mabalacat City, Pampanga. Yan ang magandang balita mula kay Corporal Giselle Rivera. 500 loaf bread ang kabuuang naipamahagi ng Mabalacat City PNP sa mga residente ng iba't ibang barangay ng Mabalacat City, Pampanga nitong unang linggo ng Nobyembre. Pinamunuan nito ni Police Lieutenant Colonel Alfredo Canlas, Chief of Police ng Mabalacat City Police Station ng Pampanga Police Provincial Office. Katuwang ang Vitabread Food Products Incorporated sa libreng loaf bread na ipinapamigay ng Mabalacat City PNP. Kaya naman nagbigay kasiyahan at labis ang pasasalamat ng ating mga kababayan sa hatid na libreng tinapay mula sa kapulisan ng Mabalacat City PNP. Ito ay naglalayong matugunan ang pangangailangan ng ating komunidad at maging inspirasyon sa ibang mamamayan na gustong magbigay ng tulong. Mula dito sa gitnang Luzon, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal Rivera. Sa iba pang balita, pagpatay sa isang barangay kagawad ng Pasay City ang sapul ng CCTV camera. Kaya naman, sa kanilang ginawang follow-up operation, kaagad na nahuli ang isa sa riding in tandem na suspect. Staff Sergeant Mary Rose Daet, ibalita mo.
Patay ang isang bagong halal na barangay kagawad sa Pasay City matapos siyang barili ng sospek na naka-riding in tandem nitong Lunes ng hapon. Kinilala ang biktima na si alias Lina na outgoing barangay treasurer at nanalo bilang kagawad ng barangay 37 sa BSKE 2023. Nangyari ang insidente sa mismong barangay hall ng barangay 37 dakong alas 5:30 ng hapon. Sa kuha ng CCTV, nakitang huminto sa tapat ng barangay hall ang isang motor, bumaba ang angkas nito at nagpaputok ng baril sa glass door ng barangay hall. Makalipas ang ilang segundo ay sumakay ang gunman sa motor at dali-daling pinaktakbo ng rider para makatakas. Naitakbo pa sa ospital ang biktima, ngunit binawian din ng buhay dahil sa tama ng bala. Agad namang rumisponde ang mga pulis at inabutan ng mga suspect na naaresto ang rider na kinilalang si alias Vladimir. Bangag po yung tao. Kagabi, we cannot really talk to him properly. At kitang-kita po sa mukha niya, sa mata niya, yung very reddish. Samantalang nakatakas naman, ang gunman na ngayon ay pinaghahanap na. Lumabas pa sa imbestigasyon na nakatanggap na ng death threat ang biktima bago pa naidaos ang barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Kabilang daw sa mga anggulong tinitingnan ng pulisya sa krimen ang away politika at posibleng isyu tungkol sa pautang. Yung sa politika dahil bago siyang elected na barangay kagawad nung barangay 37. Isa din sa nabanggit, posibleng anggulo din yung sa mga pautang. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Staff Sergeant Mayor Rose Daet, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Daet. Isang call center agent ang timbog ng mga otoridad dahil sa kaso nitong 2 counts o na paglabag sa Republic Act 9262 ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act sa Malabon City. Patrolwoman Arzan Joy Uwalog sa report. Himas rehas ngayon ang isa sa mga most wanted persons ng Laloma Police Station matapos itong maaresto nito lamang Biyernes, ika-27 ng Oktubre taong kasalukuyan. Sa ganap na oras ng alas 12:30 ng hapon sa kahabaan ng Hito Street, Barangay Longos, Malabon City. Ang naarestong individual ay kinilala bilang si alias Rod, 28 anyos, isang call center agent at kasalukuyang nakatira sa parehong lugar kung saan ito nahuli. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 99 Quezon City, dated October 27, 2023, na-inisyo naman ni Honorable Mary Ayn Tolentino Punzalan Toribio, presiding judge, sa kasong paglabag ng Section 5, Acts of Violence Against Women and Their Children ng Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, 2 counts na may kaukulang piyansang 12,000 pesos. Nadakip ang nasabing individual sa pagtutulungan ng Laloma Police Station kaakibat ang 5th Mobile Force Company ng RMFB and CRPO. Samantalang akusado ay nasa kustodiya na ng nasabing istasyon para sa wastong disposisyon. Mula sa tanggapan ng RMFB and CRPO, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Arzan Joy Walog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Walog. Kakatapos lang ng eleksyon, ngunit isang tulak ng iligal na droga kasama ang isang barangay tanod ang tiklo sa ikinasang bypass operation ng Southern Police District. Nakatutok sa balitang yan si Patrolwoman Reyna Joyce Dalire. Walang kawala ang 2 lalaki sa drug buy-bust operation ng Pasay City Police Station sa kahabaan ng FB Harrison Street, Barangay 4, Lungsod ng Pasay. Kinilala ang 2 naaresto na sina alias Carlo, isang senior citizen, at ang barangay tanod ng nasabing lugar na si alias Franco, 51 anyos. Pawang ang mga ito ay mga street-level individual user-pusher. Pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes lamang nang magsagawa ng operasyon ng Station Drug Enforcement Unit at nakumpiska sa kanila ang buy-bust money, pitaka at 9 na silyadong pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalagang 47,600 pesos. Kakasuhan ang mga ito sa paglabag sa Comprehensive Drugs Act of 2002 na nakakulong ngayon sa kustodiya ng Pasay City Police Station.
Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Muli na namang nagpamalas ng pagmamalasakit sa kapwa si Patrolman Talaga ng Tangalan, Aklan matapos itong magbigay ng libreng medical treatment sa isang sugatang motorista. Yan ang kwentong inalam ni Patrolwoman Kim De Los Santos. To serve and protect. Ito ang pinatunayan ng isang pulis sa Tangalan, Aklan ng kanyang bigyang lunas ang isang kabataan na nangailangan ng tulong medikal matapos maaksidente ito sa pagmamaneho ng motorsiklo. Nagpamalas ng pagiging pulis matulungin si Patrolman Lar Talaga na isang registered nurse ng Katiklan Airport Police Station matapos niyang bigyan ng medical assistance ang isang binatilyo sa Tangalan, Aklan noong siya ay off-duty noong Martes. November 7 to 2023, no, that's my off-duty. Umuwi ako sa Tangalan. So pagdating ko sa bahay, yung aking mga pinsan din nagsabi na yung pasyente na si Christian Panagsan, 18 years old, resident ng Barangay Afga, Tangalan, Aklan, no, na-aksidente daw sa Barangay Hawili, Tangalan, Aklan ng that same date ng 12 a.m. early in the morning. Ayon sa panayam ng PNN kay Patrolman Talaga, dahil sa kakulangan ng pinansyal, pinili ng pasyente at ng mga magulang nito na humingi na lamang ng paunang lunas at reseta sa ospital at humingi ng tulong sa kanya. So sabi ko sa kanya, sige, kung pwede ko daw tingnan yung anak niya. Swerte daw is off-duty ako at nandun ako para matingnan yung anak niya. Kaya nga, kung pwede daw, makahingi siya ng konting tulong sa akin pa. So sabi ko, okay naman kasi sabi ko may mga gamot naman ako dito sa mga natira sa medical mission. Hindi naman nagdalawang isip si Patrolman Talaga nang bigyang tugon ang pangangailangan ng pasyente upang magamot ang kanyang mga sugat na tinamo sa nasabing aksidente. Kasi yun, nung pinuntahan ko sa kanilang bahay, chinek ko yung sugat, so medyo may kalaliman. Ngayon, nag-wound dressing na lang ako, nilinis ko ng maayos kasi may mga ano sa loob, may mga buhangin. So because of sa aksidente, may mga sa daan kasi may mga buhangin, mga bato-bato ba. So yun, after thorough na pagdinis, nag-suture ako with the consent of the mother and the father and with the patient, no, ng pasyente because of medyo asiwa din siya sa kanyang paa kasi lumalaylay yung balat. So, sinuture ko siya. Laking pasasalamat naman ng pamilya sa serbisyong ibinigay ni Patrolman Talaga hindi lamang para sa kanilang anak kundi sa iba pang natulungan ng pulis. Salamat po kay God na ngayon pahay pa ako. Salamat din ako kay Sir Lar na wala sawang tulong sa amin na walang kapalit at pagtahi ng aming paa. Si Patrolman Lar Talaga ay kilala sa kanilang komunidad bilang isang police nurse na nagbibigay ng libreng serbisyo medikal sa kanyang mga kabarangay lalo na sa mga remote area ng kanilang bayan. Minsan nang pinarangalan si Patrolman Talaga nang siya ay magpaanak sa isang rural area sa kanilang bayan at hindi pa man siya pulis ay nagsasagawa na siya ng free medical assistance sa pamamagitan ng medical mission na magpasa hanggang ngayon ay patuloy ito sa kanyang advokasya. Paalala naman ni Patrolman Talaga sa mga motorista. Habang huwag uminom, wear your helmet, and magpatakbo lang ng tama, no, ng maayos. Of course, mag-wear ng shoes, no, yung proper gear na pag mumotor. Mula sa tagapangalaga ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Kim De Los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman De Los Santos. Pagbalita sa 10th year Yolanda commemoration ang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga naging kaganapan mula kay Patrolwoman Sherry Ann Masi.
Bilang paggunita sa 10-year Yolanda Commemoration, dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang banal na misa para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban City Convention Center sa Tacloban City, Leyte, nitong umaga ng Miyerkules, Nobyembre 8. Kasama ang mga nakaligtas na pamilya ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda, binigay ng Chief Executive ang Certificate of Award sa 9 na pabahay beneficiaries na kumakatawan sa 3,000 beneficiaryo ng National Housing Authority Yolanda Permanent Housing Sites. Kasama rin sa okasyon ng isang audiovisual presentation na gumugunita sa malagim na kaganapan na naganap noong 8 ng Nobyembre taong 2013. Ang bagyong Yolanda ay isa sa pinakamalakas na bagyo sa mundo na nagdulot ng malakwakang pagkasira at kalunos-lunos na kumitil sa buhay ng kumulang 6,300 na individual. Karamihan sa mga lumikas na pamilya mula sa mga kalapit na bayan ay sumilong sa Tacloban City Convention Center na isa sa ilang mga istruktura na nakaligtas sa mga pangwasak na epekto ng Super Typhoon Yolanda. Makalipas ang isang dekada, nagsisilbi na itong makasaysayang lugar para gunitain ang anibersaryo ng bagyong Yolanda. Mula dito sa Tacloban City, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Sherian Masi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Masi. Isang kasambahay ang timbog ng mga otoridad matapos tangayin ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng alahas sa Barangay Binaha, Cebu City. Ang detalye ng balita mula kay Patrolman Edmerson Lapitan. Naharap ngayon sa kasong qualified theft ang 29 na taong gulang na kasambahay sa Cebu City matapos itong tangayin ang tinatayang na sa 1 milyon na halaga ng alahas ng kanyang amo sa Barangay Binahan nito lamang Sabado. Kinilala ang suspect na si alias Jove na residente ng Santo Niño, Talibon, Bohol. Sa panayam kay Police Major Hanelito G. Marquez, Station Commander ng Police Station 8 ng Cebu City Police Office, naaptahan umano mismo ng biktima ang pagkuha ng suspect ng mga personal na gamit na inilagay sa bitbit nitong bag. Lumabas pa sa investigasyon ng kapulisan na mayroon pang 4 na naunang kaso ng pagnanakaw ang suspect na naitala sa kanilang bayan. Paalala naman ni Police Major Marquez sa ating mga kababayan. Para maiwasan yung insidente na tulad nito, mas mabuti na hiniyan talaga ng employer ng National Police Clearance. Kasi nakita doon sa ating crime incident report yan na nagsisystem sa clearance natin na may mga previous cases siya na pagnanakaw. Kaya mahalaga talaga yung may National Police Clearance before aside sa other requirements na i-required para sa employment. Sa ngayon, nasa kustodiya ng istasyon ang suspect para sa mga kaukulang proseso at disposisyon. Mula dito sa Cebu City Police Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Edmerson Lapitan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Nagpaabot naman ng tulong ang mga personahe ng First Palawan Provincial Mobile Force Company para sa isang ginang na nasunugan sa Rookies Point, Palawan. Magbabalita dyan si Patrolman Jobet Balana. Hindi nagkatubiling paabutan ng tulong ng mga kapulisan ng First Palawan PMFC ang isang ginang sa Sitio Suring 1, Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan nito lamang Nobyembre taong kasalukuyan. Ang aktibidad na ito ay pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Clinton Rex Jamorol, Force Commander ng First Palawan PMFC. Kinilala nila ang ginang na si Ginang Carmelita Refuerzo. 62 taong gulang, siya ay mag-isa lamang naninirahan sa kanyang tahanan at sa kasamang palad ay nasunugan pa. At wala umano itong naisalba ni isa sa kanyang gamit at nagtamo pa ng sugat sa kanyang pisngi. Agad naman nagtungo ang mga kapulisan sa tinitirahan ng ginang at nagpabot ng pangunahing pangangailangan kagaya ng bigas, delata, noodles, kape, asukal at iba pang basic needs para sa nasabing ginang. Emosyonal namang nagpaabot ng pasasalamat ang ginang sa napakagandang biyayang handog na kanyang natanggap. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Jobet Balana, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Patrolman Balana. Kalaboso ngayon ang isang lalaki matapos nahuling nagbebenta ng pekeng PhilHealth ID online. Ito ay matapos kaagad na nagsagawa ng entrapment operation ang PNP Anti-Cybercrime Group ng Northern Police District Anti-Cybercrime Team. Nakatutok sa balitang yan si Patrolwoman Mary Grace Artezuela. Isang lalaki arestado sa ikinasang entrapment operation ng mga tauhan ng Northern District Anti-Cybercrime Team katuwang ang Karuhatan Substation 9 Valenzuela City Police Station sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel J.D. Guillermo. Nito lamang 5 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Archie, 29 anyos at residente ng Valenzuela City. Nagugat ang operasyon sa reklamo ng isang special investigator mula sa PhilHealth tungkol sa online selling ng umano'y peking PhilHealth identification cards. Kaya agad nakipag-ugnayan ng PNP ACG sa iba't ibang Facebook accounts sa sangkot sa naturang mga insidente. Dito na nakipagtransaksyon ang mga otoridad sa suspect na nagresulta sa kanyang pagkakahuli. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Article 172, Falsification of Public Documents of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175. Kasalukuyang nasa Valenzuela City Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at disposisyon ng kaso. Mula dito sa Campo Crame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artezuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artezuela. Isang joint Greyhound operations ang matagumpay na naisagawa ng PNP Drug Enforcement Group sa Alaminos City Jail upang masigurong walang anumang iligal na kontrabando ang loob ng nasabing kulungan. Alamin yan sa ulat ni Patrolman Arvin Balabis. Matagumpay na nasagawa ang Joint Greyhound Operation sa Alaminos City Jail sa Barangay Tangkarang, Alaminos City, Pangasinan nitong November 7 taong kasalukuyan, dakong alas 7 ng umaga. Ang operasyong ito ay pinangunahan ng mga tauhan ng Special Operations Unit 1 ng PIDEG sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Richard D. Palay, SOU Commander, kasama ang tauhan ng Alaminos City Jail at ang PIDEA Regional Office 1 K9. Walang nakuwang iligal na droga at mga kontrabando sa nasabing operasyon. Nagtapos ang operasyon nang walang nangyaring hindi kanais-nais na insidente at naobserbahan ang pagrespeto sa karapatang pangtao ng mga PDL o ang person deprived of liberty. Nagbahagi din ng drug awareness seminar at lecture ang mga tauhan ng PIDEG para sa mga personnel at mga PDL sa Alaminos City Jail. Nai-record naman sa pamamagitan ng alternative recording device ang nasabing operasyon. Para sa mga nais magsumbong, maaari kayong mag-text o tumawag sa mga numero nasa screen. Para sa serbisyong nagkakaisa, sagot sa pagsugpo sa iligal na droga. Mula sa tanggapan ng PNP Drug Enforcement Group, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Arvin Balabis, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Balabis. Isang miyembro ng komunistang teroristang grupo o CTG ang tuluyan ng naaresto ng mga tauhan ng 404th Alpha Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion ng 4A dahil sa kaso nitong frustrated homicide sa Antipolo, Rizal. Magbabalita dyan si Patrolman Dubimir Julian. Inaresto ngayong araw ng puwersa ng 404th A Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 4A sa pangunguna ni Police Captain Eric Paul M. Merceni at sa pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Agosto M. Asuncion, Force Commander. Si alias Butaw o Dondon sa Sitio Balon, Barangay Calawis, Antipolo City, Rizal sa kasong frustrated homicide sa bisa ng warrant of arrest na inilabas at pinirmahan ni Honorable Muhammad Akil A. Tamano, Presiding Judge ng RTC Port Judicial Region Branch 77 sa San Mateo, Rizal. Si alias Butaw o Dondon ay isang milisyang bayan na naging kasapi ng grupong Guerrilla Front Narciso taong 2017. Siya ang naging utusan ng grupo upang magsagawa ng mga opensiba laban sa gobyerno bilang patunay. Isa siya sa mga nagsagawa ng pananambang sa mga sundalo ng ATIB 2ID noong March 26, 2022 sa Barangay Puray, Rodriguez, Rizal. Ang pagkakaaresto sa nasabing personalidad ay isang hakbang tungo sa pagkakaroon
ng tunay na kapayapaan. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Lubimir Julian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Julian. Hindi lang kaligtasan at pagpapatupad ng mga batas trapiko ang hatid ng Highway Patrol Group o HPG sa kahabaan ng Marilake Highway, kundi pati na rin ang kalinisan sa lugar kung saan umabot sa 10 malalaking garbage bag ng basura ang kanilang nakolekta. Kasama natin sa balitang yan si Patrolman Mark Roland Feliciano. Sama-sama at tulong-tulong ang buong puwersa ng Highway Patrol Group Rizal sa isinagawang clean-up drive sa kahabaan ng Marilake Highway sa Barangay Cuyambay, Tanay, Rizal. Kasama ang Full Spectrum Riders Association of the Philippines at Barangay Peacekeeping Force ng Barangay Cuyambay, Tanay, Rizal na pinangunahan ng Provincial Officer ng HPG Rizal na si Police Major Dante R. Aquino nitong nakaraang araw. Kilala ang Marilake Highway na puntahan ng mga kababayan nating mahilig mag-rides dahil sa kurbadang daan ito. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng daan na ito ay napakadelikado para sa mga motoristang walang disiplina at pakialam sa ibang motoristang dumadaan dito. Kaya sunod-sunod na lamang ang mga viral videos ng mga aksidenteng naganap sa lugar na ito. Dahil nga sa kasikatan ng daan na ito, hindi rin maiwasan ang kalakip na pagdumi at basura na naiwan sa daan na ito. At upang matugunan ito, nagsagawa ng clean-up drive ang Highway Patrol Group kasama ang buong puwersa nito upang linisin ang mga basura na umabot sa 10 malalaking garbage bag ang naipon nila sa paglilinis sa nasabing lugar. Kaya't paalala ng Highway Patrol Group sa ating mga kababayang bumibisita sa Marilake Highway na maging responsable sa pagtatapon ng basura at huwag mag-iwan ng anumang kalat sa daan. Disiplina ang kailangan at pahalagahan ang ating kalikasan at ang kagandahan ng ating mga kakalsadahan. Sa pamamagitan ng simpleng hakbang na ito, mapapanatili natin ang kahalagahan at kagandahan ng Marilake Highway. Kami ang Highway Patrol Group na kasama nyo sa pagbabantay at pagpapanatili ng kagandahan at seguridad ng kahabaan ng Marilake Highway. Tayo'y makiisa at magkaisa upang mapanatili ang kaligtasan at kalinisan ng kahabaan ng Marilake Highway. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng Kakampi sa Kalsada, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Upang makatulong na maiwasang magkasakit ang ating mga kababayan, na mahagi ng mga vitamins at ang mga tauhan ng First Mobile Force Company ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO para sa mga residente ng Barangay Health Center ng Biazon Road, Poblacion, Muntinlupa City. Patrolwoman Evelyn Lumabi sa report. Mahigit 11 kahong gamot ang ipinamahagi ng First Mobile Force Company na pinangunahan ni Police Chief Master Sergeant Lyndon Bacolor sa ilalim ng pagsusuperbisa ni Police Captain John Lloyd G. Bawag sa Barangay Health Center of Biazon Road, Poblacion, Muntinlupa City, na malugod na tinanggap ni Dr. Geraldine D. Arroyo. Ang mga gamot na ito ay ang ascorbic acid, multivitamins, TLC Vita o food supplement syrup. Ito ay ipapamahagi ng naturang health center sa mga lubos na nangangailangan, lalong-lalo na ang mga kabataan ng Southville 3, Muntinlupa City. Layon ng aktibidad na maipakita ang tunay na serbisyo, disiplina at malasakit sa ating kapwa, lalong-lalo na sa usaping kaligtasan at kalusugan. Mula rito sa Regional Mobile Force Battalion NCRPO, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Evelyn T. Lumabi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lumabi. Hindi nag-alinlangan na nagbalik loob sa mga tauhan ng PNP Special Action Force ang 3 miyembro ng komunistang grupo sa Oriental Mindoro. Yan ang sinubaybayan ni Patrolman Bruce John Dakil. Dahil sa sunod-sunod na counterinsurgency operation ng mga tauhan mula sa 105th Special Action Company, 10th Special Action Battalion PNP SAF, kasama ang Provincial Intelligence Unit ng Oriental Mindoro PPO at iba pang PNP units at AFP counterparts, humantong sa voluntaryong pagsuko ang 3 miyembro ng Communist Terrorist Group na kinilalang si alias Buyaw o Boyen, isang periodic status report o PSR listed.
Si alias Noy at si alias Boyka na kapwa non-PSR of threat group sa ilalim ng Southern Tagalog Regional Party Committee, kaakibat ng kanilang pagbabalik loob ang pagsuko ng isang caliber 30 M1 Garand na may 8 basyo ng bala na may clip at 7 basyo ng caliber 30 na may bala. Nasa kustudiya na ngayon ng 403rd Maneuver Company, RMFB-4B ang mga sumuko pati na ang mga surrendered items para sa dokumentasyon, tamang disposisyon at pagpapatala sa e-clip program. At mula sa tahanan ng inyong tagaligtas na inyong maasahan anumang oras, ako ang inyong PNN correspondent Patrolman Bruce John Dakil, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Dakil. Pugo Hub sa Parañaque ang ni-raid ng mga tauhan ng Southern Police District kung saan hinihinalang prostitution den ang nadiskubre. Yan ang report ni Staff Sergeant Mary Rose Daet. Sinilakay ng pinagsanib pwersa mula sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, kasama ang PAGCOR, TMFB ng Southern Police District at Parañaque City Police Station, ang isang Pogo Hub sa Parañaque City nitong Martes. Ang isinagawang operasyon ay sa bisa ng inilabas na authority to visit ng PAGCOR matapos matanggap ang impormasyon sa iligal na aktibidad na nagaganap sa naturang gusali. At ayon pa dito, wala umanong lisensya ang nasabing Pogo upang mag-operate. Wala rin daw umanong documents ang ilang mga empleyado na naabutan sa gusali. At sa pagpasok ng iba't ibang ahensya sa gusali dito ay nadiskubre ang pinaghihinalang prostitution den sa parking lot ng gusali. Arestado ang 2 Chinese national na sina alias Han at alias Sun at nasagip naman ang 16 na lahat ay Pilipino. So happened while doing the inspection, nakita nga namin yung prostitution den. Kung mapapansin nyo, merong mga babae na nandun and then they have rooms na ginagamit nila as prostitution. Bukod pa rito, nadiskubre rin ang mga desktop at gaming room, maging ang private room o spa room na ginagamit umano sa prostitution. Samantala, sasampahan ng kaso ang mga namamahala at may-ari ng mismong Pogo ng mga kasong paglabag sa human trafficking, immigration violation at labor trafficking. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Staff Sergeant Mary Rose Daet, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Daet. Hindi mapagsidlan ng tuwa ng ating kapatid na katutubong mangyan nang magsagawa ng Project Abot Kamay Outreach Program ang Regional Police Community and Development Unit ni Maropa. Ang magandang balita, ibahagi mo, Patrolman Jobet Balana. Nagsagawa ng community outreach program na may temang Abot Kamay, Kapayapaan at Kaunlaran para sa katutubong mangyan ang mga tauhan ng Regional Police Community Affairs and Development Unit sa Barangay San Ignacio, Baco, Oriental, Mindoro ngayong araw. Ang aktibidad na ito ay pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Elmo Guevara, Officer in charge ng RP Kadumi Maropa, katuwang ang mga tauhan ng Promi Maropa Regional Community Affairs and Development Division, RIAS, Baco Municipal Police Station at ang Rotary Club Downtown Calapan sa pamamigay ng food packs, tinapay, feeding program at namigay din ng pabango at school supply sa mga estudyante ng Mangyang School sa naturang lugar. Kasabay nito ay nagkaroon din ng simultaneous earthquake drill sa naturang lugar. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Guevara ay mahigit sa 150 pamilya ang nabigyan ng food packs at libreng gardenia products sa naturang aktibidad. Maraming pong salamat sa magbibigay ng biyaya sa amin. Sana po sila laging malakas ang katawan. Sabi mo ate? Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng pulis. Hindi naman may paliwanag ang sayang nadama ng mga katutubong mangyan sa kanilang mga natanggap mula sa ating mga kapulisan. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Jobet Balana, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Balana.
50 miyembro ng PNP Aviation Security Group ang sumalang sa Bantay Kaisipan Program ng PNP Health Service. Alamin natin yan sa report ni Patrolman Christian Tobera. Nasa 50 miyembro ng PNP Aviation Security Group ang sumalang sa PNP Mental Health Program na pinamagatang Bantay Kaisipan, na naglalayong bawasan ang stigma, magbigay edukasyon at magsulong para sa karapatan ng mga individual na may mga kondisyon sa kalusugan ng pag-iisip. Ito ay pinangunahan ng PNP Health Service, Department of Psychiatry, sa tulong ng Aviation Security Group, Field Medical and Dental Unit. Ito ay may layunin na magsulong sa pagbuo ng support network at pagtutok sa maagang pagtugon sa mga isyu ng kalusugan ng pag-iisip. Pangunahing layunin nito ang pagpapalaganap ng kaalaman at pagbawas ng diskriminasyon upang itaguyod ang malusog na kalusugan ng pag-iisip sa ating mga kapulisan. Binigyan din ng PNP Health Service Department of Psychiatry ang kahalagahan ng pag-iwas sa stress. Ayon sa kanila, ang stress ay maaaring sanhi ng iba't ibang mga kadahilanan tulad ng pang-araw-araw na mga responsibilidad, mga problema sa trabaho, personal na issue, o mga pangyayari na nagdudulot ng kaba o takot. May mga iba't ibang mga paraan na maaaring gawin upang maibsan ito tulad ng regular na ehersisyo at balancing diet na maaaring makatulong sa pag-aalaga ng kalusugan at pagsasabay-sabay sa mga aktibidad pang-araw-araw. Mula dito sa tahanan ng tagapangalaga ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Christian Tobera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Tobera. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Corda Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.